Sa loob ng 3 araw mula ngayon ang lalaking tinawag kong asawa sa loob ng 35 taon ay luluhod sa harap ko, umiiyak at magmamakaawang hiwag siyang itapon sa kalsada. Panuorin niyo kung paano ko unti-unting babalatan ang kanyang mga kasinungalingan hanggang sa wala nang matira sa kanya, kundi ang pait ng sarili niyang kataksilan. Ako si Soledad, at ito ang simula ng aking paniningil. Ano ka ba, Celeste? Huwag ka nang magselos kay Soledad. Para na lang siyang buraot na mangga sa akin, mapakla, tuyot at wala ng silbi. Pirma lang ang kailangan ko sa kanya para makuha ang lupa. At kapag nangyari yon, itatapon ko na siya na parang basurang balat ng prutas. Ang boses na iyon, ang boses na dati-rati ay nagpapatibok ng puso ko sa tuwa tuwing gabi. Na yon ay parang isang matalim na itak na humihiwa sa aking kaluluwa. Nakatayo ako sa labas ng aming silid, hawak ang isang bandahali ng paborito niyang kakanin na hinaluan ko ng pinakamatamis na mangga mula sa aming taniman. Ngayong araw, ang aming ika-35 anibersaryo ng kasal. Ang plano ko sana ay sorpresahin siya bago kami tumuloy sa simbahan para sa misa ng pasasalamat. Pero ako pala ang nasurpresa. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bandahaling hawak ko ay nagsimulang manginig at ang bawat butil ng kanin ay tila nagiging mabigat na bato. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sipay ng pintong yon at sampalin ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Pero tila nanigas ang aking mga paa sa sahig ng aming lumang bahay. Lord, tulungan niyo po ako. Bakit na yun pa? Bakit sa araw na ito? Bakit sa loob mismo ng bahay na itinayo namin mula sa pawis at pangarap? Ang sakit. Ang sakit-sakit na hindi ako makahinga ng maayos. Tila may nakabara sa aking lalamunan na hindi ko malunok. Ang mga luhang pilit kong pinipigilan ay kusang gumuhit sa aking mga pisngi, mainit at puno ng pait. Hindi ito ang iyak ng isang babaeng sumusuko. Ito ang iyak ng isang pusong unti-unting nadudurog at nagiging abo. Sa gitna ng aking pagkagunita, narinig ko ang yabag na mga paa mula sa ibaba. Nay, Nanay Sol, nasaan na po kayo? Narito na po ang mga bisita, nakahanda na ang sasakyan natin papuntang simbahan. Boses yun ni Benji, ang bunso kong anak. Ang anak na walang kaalam-alam na ang kanyang ama ay nagbabalak kaming ilubog sa utang at kahihiyan. Han, nasaan ka na ba? Baka mahuli tayo sa misa. Sigaw naman ni Benedicto mula sa loob ng silid. Ang kanyang boses ay biglang nagbago. Mula sa malanding pantawa ay naging malambing at mapagmahal na asawa muli. Doon ko naramdaman ang tunay na kilabot. Paano nagagawang itago ng isang tao ang ganitong kalaking kasamaan sa likod ng isang ngiti? Mabilis kong pinunasan ang aking mga mata gamit ang laylayan ng aking barong Tagalog. Huminga ako ng malalim pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na kalamnan. Hindi na dapat malaman. Hindi pa ngayon. Lumbas si Benedicto mula sa silid, maaliwalas ang mukha at nakasuot pa ng puting polo na ako mismo ang nagplantsa kahapon. Nang makita niya ako agad, siyang lumapit at humalik sa aking no. Isang halik na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, pero ngayon ay tila lason na dumidikit sa aking balat. Happy anniversary, Mama! Bakit parang namumutla ka? Napagod ka ba sa paghahanda? Sabi niya habang inaayos ang buhok ko. Wala ito, Benedicto. Medyo nahilo lang ako sa init ng kalan. Sagot ko sa boses na pilit kong pinatatag, bagaman ang bawat salita ay parang bubog sa aking dila. O sige na, ibigay mo na yan kay Nena at bumaba na tayo. Hinihintay na tayo ng mga anak mo. Isang malaking blessing itong anibersaryo natin, lalo na't maayos na ang kontrata natin kay Celeste para sa susunod na harvest. Dagdal pa niya tila, ba nagpapaalala ng kanyang tagumpay. Naglakad kami pababa ng hagdan, habang nakaalalay ang kanyang kamay sa aking baywang. Bawat hakbang ay tila isang paglakad patungo sa sarili kong libingan. Sa ibaba nakita ko ang aking mga anak,
ang aking mga apo at ang mga kapitbahay na lahat ay nakangiti at humahanga sa aming ideal na pagsasama. Congratulations, Nate. 35 years and counting. Masayang bati ni Arthur ang panganay ko habang nagmamano sa amin. Tiningnan ko siya at naalala ko ang sinabi ni Benedicto sa telpo, o na ang lupang ito, ang pamana ng aking ama, ay mawawala sa kanila dahil sa kagustuhan ng kanilang sariling ama. Hindi ko na kaya. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila nauubos. Sa gitna ng katuwaan at tantiyawan ng mga tao, lumingon ako sa altar kung saan nakalagay ang litrato ng aking mga magulang. Tila ba nakatingin sila sa akin at tatanong kung hahayaan ko bang mawasak ang lahat ng kanilang pinaghirapan? Nang sandaling yon, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan, isang desisyong babago sa tadhana naming lahat. Sandali lang, may naiwan lang ako sa taas, sabi ko sa kanila. Mabilis akong umakyat muli, hindi sa kusina, kundi sa maliit na opisina ni Benedicto sa gilid ng aming silid. Alam ko kung nasaan ang susi ng kanyang drawer. Sa gitna ng dilim at kaba, kinuha ko ang folder na naglalaman ng mga dokumento ng aming lupa at ang orihinal na titulo na hindi niya alam na itinago ko. Hindi ko lang kinuha ang mga papel. Kinuha ko rin ang maliit na itim na notebook kung saan niya isinusulat ang lahat ng kanyang mga transaksyon. Bumaba ako na tila. Walang nangyari, hawak ang aking bag kung saan nakatago ang kinabukasan ng aming pamilya. Paglabas namin ng pinto, sumalubong sa akin ang matinding sikat ng araw ng Gimaras at ang amoy ng mga punong mangga na tila nagbubulong ng panganib. Sumakay kami sa sasakyan. Habang nagmamaneho si Benedicto at masayang nagkukwentuhan ang mga anak ko, hinawakan ko ng mahigpit ang aking bag. Lord, patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Bulong ko sa aking sarili. Hindi na kami tutuloy sa misa ng pasasalamat. Dahil bago matapos ang araw na ito, sisiguraduhin kong ang taming pasasalamatan ko ay ang lakas na ibinigay niyo sa akin para sirain ang mundong itinayo ng isang manloloko. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng simbahan sa halip na bumaba at pumasok, lumingon ako kay Benedicto at sinabi ang mga salitang hindi niya inaasahan. Benedicto, bago tayo pumasok, bakit hindi mo muna tawagan si Celeste? Sabihin mo sa kanya ang buraot na mangga ay marunong ding mamitig. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang bombang nakahanda ng sumabog. Nanigas ang mukha ni Benedicto. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagkukunwari ay biglang napalitan ng takot at pagkalito. Hindi siya nakapagsalita agad. Ang mga anak ko sa likod ay natahimik, tila sinusubukan pang intindihin ang kahulugan ng sinabi ko. Sino si Celeste ano? Sinasabi niyo? Tanong ni Benji. Ang boses niya ay puno ng pagtataka. Tumingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan. Nakikita ko ang mga tao sa harap ng simbahan, ang mga kaibigan namin, ang mga magsasaka, ang mga opisyal ng barangay. Lahat sila ay nakatingin sa amin, naghihintay sa ideal couple ng Gimaras. Wala yun, Benji. Nagbibiro lang ang nanay niyo. Masyado lang siyang kinabahan sa misa. Pilit na tawa ni Benedicto. Pero naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay na nakahawak sa manibela. Halina kayo, baka maubusan tayo ng upuan sa loob. Pumasok kami sa simbahan. Habang naglalakad sa gitna ng aisle, bawat hakbang ko ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Ang bango ng mga bulaklak at ang usok ng insenso ay parang sumasakal sa akin. Umupo kami sa harapang hilera. Katabi ko si Benedicto at sa kabilang panig ay ang dalawa kong anak. Nagsimula ang misa. Tumayo luhod upo. Ginagawa ko ang lahat ng mechanical pero ang isip ko ay nasa loob ng aking bag. Nandun ang mga papel na ninakaw ko sa drawer ni Benedicto bago kami umalis. Pakiramdam ko ang bag na iyon ay isang buhay na nilalang na bumubulong sa akin na katotohanan. Pagkatapos ng misa sa halip na sumama sa handaan sa bahay, hinila ko si Arthur, ang panganay ko, sa gilid ng kumbento. Si Arthur ang tumutulong sa ama niya sa marketing ng mga mangga. Siya ang mas nakakaalam ng takbo ng negosyo.
Anak, kailangan nating mag-usap. Mag-isa lang tayo, sabi ko sa kanya. Dinala ko siya sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia. Ininabas ko ang folder mula sa aking bag at iniyabot sa kanya ang isang dokumento. Ito ang exclusive supply agreement sa kumpanya ni Celeste. Arthur, tingnan mo ang pirma ko rito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa bigat ng emosyon. Kinuha ni Arthur ang papel. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at iniwas niya ang kanyang tingin sa akin. Ma, bakit niyo po hawak ito? Peki ang pirma ko riyan, di ba? Kinaya ng tatay mo ang sulat ko. At ang kontratang ito, ibig sabihin nito wala tayong karapatang magbenta sa iba, kundi kay Celeste lang. Sa presyong siya ang nagdidikta. Arthur, mawawalan tayo ng kita. Malulubog ang farm sa utang dahil sa kontratang ito. Hindi sumagot si Arthur. Ang kanyang katahimikan ay parang isang kumpirmasyon na mas masakit pa sa anumang salita. Alam mo ba ito, Arthur? Alam mo bang niloloko ng tatay mo ang farm na may babae siya at balak nilang kunin? Ang lupa natin. Tanong ko habang hinahawakan ko siya sa braso. Pilit na pinapaharap sa akin. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Arthur. Ma, kailangan niyo pong intindihin. Si Celeste malakas ang kapit niya sa Maynila. Kung hindi tayo papayag sa gusto niya, babagsak ang export natin. Mawawalan ako ng trabaho, ma. Paano ang pag-aaral ng mga apo niyo? Nabitawan ko ang kanyang braso. Tila ba ang sarili kong anak ay naglaho sa harap ko at napalitan ng isang estranjero. Trabaho ipinagpalit mo ang danggal ng pamilya natin at ang lupang iniwan ng lolo mo para lang sa trabaho mo sa kumpanya ng babaeng yun. Hindi lang yun, ma. Bulong niya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang transaction record. Isang malaking halaga ng pera ang pumasok sa kanyang account buwan-buwan mula sa kumpanya ni Celeste. Pinabayaran niya ang mga utang ko sa credit card. Tinulungan niya ako nung ma-scam ako sa investment noong nakaraang taon. Si Papa ang magsabi na tanggapin ko yon para hindi kayo mag-alala. Nanlambot ang aking mga tuhod. Napasandal ako sa puno ng acacia. Ang sakit na naramdaman ko kanina sa sasakyan ay wala pa pala sa kalingkingan ng sakit na ito. Ang asawa ko pinagtaksilan ako. Ang anak ko binili ang katahimikan. Pamilya tayo, Arthur. Paano niyo nagawa sa akin ito? Ang tanging naisambit ko habang ang mga luha ko ay muling bumuhos, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Narinig ko ang yabag ng mga paa. Si Benedicto ay papalapit sa amin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunyari at pekeng pag-aalala. Soledad, Arthur? Anong ginagawa niyo rito ho? Hahanap na tayo ng mga bisita. Sigaw niya mula sa malayo. Lumingon sa akin si Arthur. Ang mukha niya ay puno ng takot-takot na malaman ng kanyang ama na nagkaalaman na at takot na mawala ang kaginawaang tinatamasa niya mula sa perang galing sa kataksilan. Biglang lumuhod si Arthur sa harap ko sa gitna ng damuhan habang humahagulgol. Hinawakan niya ang aking mga kamay, ang kanyang mga palad ay malamig at nanginginig. Mama, please! Huwag niyo na pong palakihin to. Maawa kayo sa amin. Hayaan niyo na si Papa. Kapag nalaman niya na alam niyo, nasisirain niya kaming lahat. Please, Ma. Para sa kapayapaan ng pamilya natin, nahimik na lang po tayo. Tumingala ako sa langit. Ang araw ay napakatingkad, pero ang mundo ko ay unti-unti nang nagdidilim. Ang sarili kong dugo at laman ang humihiling sa akin na magbulag-bulagan sa krimen ng kanyang ama. Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. Dahil sa sandaling ito, hindi ko na alam kung ang lupang tinatayuan ko ay pundasyon pa ba ng aming tahanan o isang malalim na hukay na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Ang sarili kong anak, ang aking panganay, ay luluhod sa harap ko, hindi para humiin ng tawad, kundi para makiusap. Nahayaan ko ang aming pamilya na mabuhay sa loob ng isang malaking kasinungalingan. Tumayo ka riyan, Arthur, ang tanging lumabas sa aking tuyot na lalamunan. Huwag kang lumuhod sa akin kung ang katapatan mo ay naibenta mo na sa iba.
Mabilis na pinunasan ni Arthur ang kanyang mga mata at tumayo nang makita niyang papalapit na si Benedicto. Ang aking asawa ay dumating na may malapad na ngiti, tila isang mapagkalingang pastol na tinitingnan ang kanyang kawan. Inakbayan niya si Arthur at hinawakan ang aking balikat. Anong drama ito? Ang init-init dito sa labas. Baka mahilo ka na naman, Mama, sabi ni Benedicto habang iginigiya kami pabalik sa sasakyan. Hindi ako kumikibo sa buong biyahe pabalik sa farm. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng matamis na amoy ng mga hinog na mangga, pero para sa akin, ang amoy na iyon ay tila naging amoy ng nabubulok na prutas. Dumiretso ako sa ilalim ng mother tree, ang pinakamatandang puno ng mangga sa aming farm, na itinanim pa ng aking ama bago siya mamatay. Dito ako laging pumupunta kapag mabigat ang aking loob. Soledad, nandito ka lang pala? Narinig ko ang boses ni Benedicto. Sumunod siya sa akin, may hawak na isang itim na folder. Mabuti at mag-isa ka lang. May kailangan lang tayong pirmahan para sa bank loan. Alam mo naman, kailangan natin mag-upgrade ng irrigation system para sa susunod na season. Ito na lang ang kulang para ma-release ang pondo. Tiningnan ko ang mga papel na inilapag niya sa lumang mesang kahoy sa ilalim ng puno. Isang mortgage contract. Isinasangla niya ang malaking bahagi ng lupa, ang bahaging direktang nakapangalan sa akin bilang mana. Benedicto, hindi ba't malaki pa ang kinita natin nung nakaraang harvest? Bakit kailangan nating mangutang ng ganito kalaki? Tanong ko habang dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na balat ng puno. Kulang yun, Mama. Tumaas ang presyo ng abono at krudo. At si Benji humihingi ng tulong para sa ipinapatayo niyang bahay. Ayaw mo naman sigurong mahinto ang konstruksyon ng bahay ng bunso natin, di ba? Ginamit niya muli ang mga anak namin. Ginamit niya ang pagmamahal ko sa kanila para makuha ang gusto niya. Tumingin ako sa kanya pilit na hinahanap ang lalaking pinakasalan ko 25 taon na ang nakakalipas. Pero ang nakikita ko na lang ay isang stranger na may mapanlinlang na mga mata. Naalala ko ang sinabi ng aking ama noong ibinibigay niya sa akin ang titulong ito. Sol, ang lupang ito ang iyong dangal. Huwag mong hahayaan na kunin ito ng sinuman kahit ng taong pinakamamahal mo. Kinuha ko ang ballpen mula sa kamay ni Benedicto. Nanginginig ang aking mga daliri. Alam ko na kung pipirmahan ko ito ng tama, ibinibigay ko na sa kanya ang lahat ng alas para sirain ako. Pero kung tatangi ako ngayon, mawawala ang pagkakataon ko malaman ang lahat ng kanyang plano. Huminga ako ng malalim. Doon tayo sa tama, Sol, pero kailangan nating maging matalino. Pinirmahan ko ang dokumento. Pero sa dulo ng aking pangalan, sa halip na ang dati kong pirma, tinagdagan ko ito ng isang maliit, halos hindi mapansing tuldok. Sa ilalim ng huling letra, isang lihim na code na itinuro sa akin ng dating manager ng bangko na kaibigan ng aking ama. Ang pirma na yon ay magmumulang totoo, pero sa mata ng legal na proseso ito ay isang conditional signature na madali kong mapapawalang bisa sa korte kung mapapatunayang may fraud. Ayan, tapos na, sabi ko ng may pekeng ngiti. Salamat, Mama. Alam ko namang hindi mo ako matitiis. Hinalikan niya ako sa pisngi. Mabilis niyang kinuha ang folder na parang isang magnanakaw na nakakuha ng ginto. Aayusin ko na ito sa bayan bukas. Paalis na sana siya nang biglang lumitaw si Benji mula sa likuran ng mga puno. Hingal na hingal siya at tila balisa. Neytey, narito po si Celeste sa harap ng bahay. May dala siyang mga pulis at mga tao mula sa Bureau of Plant Industry. Hinahanap po kayo, Tay. Sabi nila, may reklamo raw tungkol sa unauthorized chemical spraying sa farm natin. Nagkatinginan kami ni Benedicto. Nakita ko ang biglang pagpulas ng pawis sa kanyang no. Hindi ito kasama sa usapan nila ni Celeste. Ano, bakit sila nandito? Gulat na tanong ni Benedicto. Tiningnan ko si Benji, ang anak kong laging maniniwala na ang kanyang ama ay isang bayani. Puntahan natin sila, sabi ko nang may malamig na boses. Tingnan natin kung anong sorpresa ang dala ng kaibigan mo, Benedicto. Habang naglalakad kami patungo sa harap ng bahay, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang laro ay nagsisimula na
At ang bawat panig ay may kanikanyang lason na itinatago. Diyos ko, ang hiya! Ito na ang pinakakatakutan ko. Sa isang maliit na isla tulad ng Guimaras, ang tsismis ay mas mabilis pa sa dapitapon. Nakikita ko na ang mga anino ng aming mga kapitbahay sa likod ng mga bakod, ang mga matang mapanuri ni Aling Nena na tila ba bawat galaw namin ay itinatala na sa kanyang isipan. Ang danggal na iningatan ko ng 60 taon ay unti-unting nilalamon ng mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis. Celeste, anong ibig sabihin nito? Bakit mo dinala ang mga ito rito? Mabilis na lumapit si Benedicto, ang boses niya ay gumaralgal, pilit na ibinubulong ang mga salita pero sapat na para marinig ko. Celeste stood there wearing her designer sunglasses and a cold professional smile that didn't reach her eyes. She looked at my husband as if he were a piece of rotten fruit she was about to dispose of. Business is business, Benedicto, sabi niya sabay baba ng kanyang salamin. May natanggap na report ang bureau na gumagamit ang farm niyo ng banned pesticides. Bilang inyong main exporter, hindi ko hahayaang madami ang pangalan ng kumpanya ko sa iliban na gawain niyo. I have to protect my interests. Illegal? Wala kaming ginagawang illegal, sigaw ni Benji. Namumula ang mukha ng anak ko, ang kamao niya ay nakakuyom. Nay, sabihin niyo sa kanila, maayos ang pag-aalaga natin sa mga puno. Tumingin ako kay Celeste. Alam ko ang laro niya. Gusto nilang pababain ang value ng farm. Gusto nilang palabasin na kontaminado ang lupa para mapilitan akong ibenta ito sa presyong basura. At ang masakit ang asawa ko ang nagbukas ng pinto para pasukin kami ng ahas na ito. Miss Celeste, mahinahon kong sabi. Bagaman ang loob ko ay parang bulk ang mayon na sasabog na. Kung may reklamo kayo, bakit hindi muna tayo nag-usap sa opisina? Bakit kailangang may kasamang pulis sa tapat ng bahay ko sa mismong araw ng anibersaryo namin? Because efficiency is key, Soledad. Sagot niya ng may halong pang-uuyam. And besides, baka kasi itago niyo ang mga ebiden? Siya kung nagpasabi pa ako. Nagsimulang mag-inspect ang mga taga-bureau sa aming bodega. Si Benedicto ay tila asong bahag ang buntot na sunod ng sunod sa kanila, pilit na nagpapaliwanag, pilit na nagmamakaawa sa bawat opisyal. Nakita ko ang pagkadismaya sa mga mata ni Benji. Ang ama na tinitingalan niya ay nagmumukhang kriminal sa harap ng maraming tao. Tay, tumigil ka na nga. Bakit ka nagmamakaawa kung wala tayong kasalanan? Hila ni Benji sa braso ng kanyang ama. Huwag kang makialam, Benji para. Sa inyo rin ito, bulyaw ni Benedicto. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit sa akin si Aling Nena. Ang mukha ay kunyari nag-aalala. Pero ang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa nasasaksihang drama. Sus Mario Sepsol? Totoo ba ang sabi-sabi na ibebenta nyo na raw itong farm kay Celeste? Kasi baon na raw kayo sa utang? Sayang naman ang pinaghirapan ng tatay mo. Malakas yang sabi sapat para marinig ng lahat ng nakikiusyoso. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang hiya ang bigat ng tingin ng barangay ay mas masakit pa sa sampal. Tumingin ako kay Benedicto, umaasang itatanggi niya ang sinabi ni Aling Nena. Pero umiwas siya ng tingin. Doon ko napatunayan, totoo ang lahat. Pinagmumukha niya kaming kawawa para maging katanggap-tanggap ang pagbebenta sa lupa. Pagkalipas ng 1 oras, lumabas ang mga inspektor mula sa bodega. May dala silang mga bote ng chemical na hindi pamilyar sa akin. Mr. Reyes, Mrs. Reyes, kailangan naming kumpiskahin ang mga ito para sa testing. Hanggat wala pang result, suspendido ang inyong export permit. Walang lalabas na mga mula sa farm na ito. Deklara ng opisyal. Napaupo si Benji sa tumba-tumba sa veranda. Nay, paano yung utang ko sa bahay? Paano ang pambayad sa mga tauhan? Humarap sa amin si Celeste, tila ba siya ang tagapagligtas sa gitna ng trahedya. Actually, I have a proposal. Since hindi niya na maibebenta ang harvest niyo, baka gusto niyo nang pag-isipan ang offer ko kanina. I can buy the land, now settle your debts, and give you a fresh start. Isipin niyo ang mga anak niyo, Soledad.
Isipin niyo ang future ni Benji. Tumingin sa akin si Benedicto. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, hindi para sa pamilya, kundi para sa sarili niyang balat. Mama, baka ito na ang sign. Baka dapat na nating pirmahan yung seryosong kontrata. Ayaw mo naman sigurong makita ang mga anak nating naghihirap, di ba? Tiningnan ko si Benji. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Nay, totoo ba si tatay ba ang dahilan kung bakit may mga bawal na gamot sa bodega na sumagot ka? Sigaw ni Benji. Ang boses niya ay basag na. Hindi ako nakapagsalita. Kung sasabihin ko ang totoo, wawasakin ko ang tingin ni Benji sa kanyang ama. Pero kung mananahimik ako, hahayaan kong kainin kami ng mga boyang ito. Tumayo si Benji, kinuha ang kanyang jacket at susi ng motor. Kung ganito lang din ang pamilyang ito, kung puro kasinungalingan lang tayo rito, ayoko na. Bahala na kayo, sa lupa nyo. Benji anak, sandali. Tawag ko, pero mabilis siyang sumakay sa motor at humarurot palayo, iniiwan kaming lahat sa gitna ng kahihiyan at alikabok. Lumingon ako kay Benedicto. Ang galit ko ay wala nang mapagsidlan. Sa harap ni Celeste, sa harap ng mga pulis at sa harap na mapanghusgang mga mata ng kapitbahay, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Benedicto, nakuha mo na ang gusto mo. Nagkakawatak-watak na tayo. Masaya ka na ba? Kinuha ko ang aking bag at pumasok sa loob ng bahay nang hindi lumilingon. Pero bago ako makapasok, narinig ko ang bulong ni Celeste na parang tuka ng ahas. 3 days, Soledad. 3 days bago bawiin ng bangko ang lahat. Magisik ka ng mabuti. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan at amoy ng masarap na luto ngayon ay tila isang malaking sementeryo ng mga pangarap. Mag-isa akong nakaupo sa hapagkainan, tinitingnan ang hindi nagalaw na kakanin. Umalis si Benedicto pagkatapos ng gulo. Sabi niya, yung kakausapin ng bangko. Pero alam ko sa bawat himay-may ng aking pagkatao na kay Celeste, siya dumiretso. 3 araw. Yun lang ang palugit na ibinigay ng tadhana. Pero hindi ako pwedeng maupo lang at umiyak. Kung hindi ko ililigtas ang pamanang ito sino pa, kinuha ko ang aking belo at lumabas ng bahay. Hindi ako pupunta sa simbahan para magmakaawa, kundi sa mga taong tunay na nagpapatakbo ng farm na ito, ang mga magsasaka. Naglakad ako patungo sa dulo ng barangay sa maliit na dampa ni Mang Teroy. Siya ang pinakamatandang tauhan ni tatay. Pagkakita niya sa akin, agad siyang umiwas ng tingin. May halong yiya at takot ang kanyang mga mata. Mang Teroy, kailangan ko ng katotohanan. Direkta kong sabi habang nakatayo sa harap ng kanyang bakuran. Ano nangyayari sa mga bayad niyo? Bakit balita sa palengke ay baon na kayo sa utang? Gayong sagana ang ani natin? Napakamot sa ulo ang matanda. Aling Sol, ayoko po sana makialam sa usapan niyo ni Sir Benedicto. Sabi niya kasi, kailangan naming magsakripisyo dahil mahina ang benta sa Maynala. Mahina ang benta, pero record-breaking ang export natin noong nakaraang buwan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking sikmura. Dinala ako ni Mang Teroy sa loob ng kanyang bahay. May kinuha siyang isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng higaan. Doon nakatago ang mga resibong sulat kamay. Ito po ang binibigay sa amin ni Sir Benedicto, bulong ni Mang Teroy. Kalahati lang na napag-usapang presyo ang nakukuha namin. Ang sabi niya, ang kalahati ay napupunta sa management fee ng kumpanya ni Miss Celeste. Pero nalaman namin sa ibang barangay, buo ang nakukuha nila. Binuklat ko ang mga papel. Hindi lang pala lupa ang ninanakaw ni Benedicto sa akin. Pati ang pawis at dugo ng mga taong naglingkod sa pamilya namin ng ilang dekada ay kinakaltasan niya. Isang rebate scheme ang ginawa niya. Binubulsa ang komisyon na dapat ay sa mga magsasaka. Habang pabalik ako sa sentro, nakita ko ang grupo ng mga kababaihan sa tapat ng sari-sari store ni Aling Nena. Naroon din ang ilang asawa ng mga magsasaka balisa at nag-uusap tuko sa pagkansela ng export permit. Sol, ano na ang mangyayari sa mga mangga natin? Mabubulok lang ba yan sa bodega? Tanong ng isa.
Tumingin ako sa kanila. Nakita ko ang takot para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Doon pumasok ang isang ideya. Kung ayaw ni Celeste na ilabas ang mga sariwang mangga, bakit hindi namin ito gawing processed? Walang mabubulok, sabi ko nang may determinasyon. Gather all the women. Maglabas kayo ng mga drying racks. Kung hindi natin maibebenta ng hilaw, gagawin nating dried mangoes. Gagawa tayo ng sarili nating label. Hindi natin kailangan ng pirma ni Benedicto o ng permiso ni Celeste para magluto at magpatuyo ng sarili nating bunga. Nagkaroon ng bulungan. May pag-asa sa kanilang mga mata. Pero bago pa kami makapagplano, hinila ako ni Mang Teroy sa isang tabi. May iniabot siyang isang X-ray envelope na kanina pa niya hawak. Aling Sol, muntik ko na makalimutan. Nakita ko ito sa backseat ng sasakyan ni Sir nung isang linggo nung inutusan niya akong maglinis. Akala ko po ay gamot niyo pero iba ang nakasulat. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Ang akala ko ay medical record pero isa itong stack ng red invoices. Mga resibo ito mula sa isang kumpanyang hindi ko kilala, BR Global Ventures. Bawat resibo ay may pangalan ni Benedicto bilang sole proprietor. Ang mga pets kasabay ng mga araw na sinasabi niyang malulugi ang farm. Dito niya inililipat ang perang kinakaltas niya sa mga magsasaka. At ang mas nakakagimbal nakita ko ang isang kopya ng deed of sale, isang bilihan ng lupa na hindi para kay Celeste, kundi para sa kumpanyang ito. Nanginginig ang aking buong katawan. Hindi lang kami niloloko ni Benedicto, kasama si Celeste. Niloloko niya rin si Celeste. May sarili siyang kumpanya, may sarili siyang plano. Natakasan kaming lahat kasama na ang kanyang kabit. Lord, ganito ba siya kasama? Bulong ko habang nakakapit sa envelope. Ganito ba kadesperado ang lalaking pinagkatiwalaan ko? Nabalik lamang ang diwa ko nang tumunog ang aking cellphone. Isang message mula kay Benji. Nay, huwag kayong maniniwala kay tatay. May nakita ako rito sa bahay na itinatayo niya. Hindi ito para sa akin, Nay. May pangalan na ang resort na itatayo sa lupa niyo. At hindi tayo kasama sa plano. Cliffhanger, hinawakan ko ng mahigpit ang mga resibong pula. Ngayon, alam ko na ang bawat galaw niya. Benedicto, akala mo ay buraot na mangga ako na pwede mong itapon. Pero hindi mo alam, ang buraot na mangga kapag nabilad sa araw mas tumatamis at mas tumitigas. Mang Teroy! Tawag ko sa matanda. Samahan mo ako sa bayan. Kakausapin natin ang lawyer ng kooperatiba. Hindi lang dried mangoes ang gagawin natin. Gagawin nating abo ang mga pangarap ni Benedicto. Tila bumabalik ang lamig ng gabi, 10 taon na ang nakalilipas noong unang beses kong nalaman na may itinatagong sikreto si Benedicto. Pero ang lamig ngayon sa loob ng opisina ni Celeste ay hindi galing sa aircon. Galing ito sa katotohanang hawak ko sa aking mga nanginginig na kamay. Pumasok ako sa kanyang pansamantalang opisina sa kabayanan ng walang katok. Nakaupo si Celeste sa likod ng kanyang malapad na mesa, seryosong tinitingnan ang ilang blueprint sa kanyang laptop. Pagkakita niya sa akin, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Soledad, I didn't expect you here. Are you here to sign the papers na pagod ka na bang maginarte? Sabi niya habang sumasandal sa kanyang swivel chair. You only have 48 hours left. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kayo ng bangko palabas ng sarili ninyong bahay. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong lumapit at ibinagsak sa kanyang mesa ang X-ray envelope na ibinigay ni Mang Teroy. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Tingnan mo yan, Celeste, malamig kong sabi. Tingnan mo ang mga invoice na yan. At tingnan mo kung sino ang totoong nakikinabang sa pagbagsak ng farm ko. Kumunot ang no ni Celeste. Kampante niyang binuksan ng envelope, akala niya ay isa lamang itong desperadong pakiusap mula sa akin. Pero habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga daliri ay tila nawala ng lakas para hawakan ang papel. Ano ito, BR Global Ventures? Bakit may ganitong transaksyon si Benedicto? Bulong niya, tila kinakausap ang kanyang sarili. Hindi lang yan, Celeste.
Tingnan mo ang huling pahina. Ang deed of sale na nakahanda na para sa isang investor mula sa Maynila. Hindi sa kumpanya mo ibebenta ni Benedicto ang lupa kapag nakuha niya ang pirma ko. Ibebenta niya ito sa iba sa triple ng presyong ipinangako niya sa'yo. Humarap ako sa kanya. Ang aking boses ay puno ng pait, pero may di maitatagong talim. Akala mo ba ikaw ang katuwang niya? Akala mo ba ikaw ang reyna na uupo sa resort na itatayo niya? Nagkakamali ka. Ginamit ka lang niya para ipitin ako. Ginamit niya ang kumpanya mo para madungisan ang pangalan ng farm ko para bumaba ang value nito. At kapag nakuha na niya ang lahat, iiwan ka rin niya sa ere. Bit-bit ang lahat ng illegal na record na ginawa niyo. Tumayo si Celeste, namininig ang kanyang buong katawan. Impossible! He promised me. Sabi niya kami ang magsasama sa proyektong ito. Sabi niya ikaw ang hadlang, kaya kailangan ka naming paalisin. Hadlang? Napatawa ako ng mapait. Hadlang ako dahil ako ang may hawak ng titulo. Pero ikaw, Celeste, ikaw ang ginawa niyang mitsa. Look at the dates. Habang kasama mo siya sa hotel sa Iloilo, kausap na niya ang investor sa Maynila para pirmahan ng exclusivity agreement sa ilalim ng kumpanya niya. Niloko niya tayong dalawa. Nanlabo ang paningin ni Celeste. Napasandal siya sa kanyang mesa, ang kanyang mapagmataas na postura ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang isang ahas na mga agaw. Ang nakita ko ay isang babaeng nabulag ng wuwad na pangako ng isang lalaking walang kinikilalang katapatan. Ang kontrata, ang kumpanya ko, ang madidiin sa pesticide issue. Sabi ni Celeste ang boses niya ay gumaralgal. Kapag nalaman ng bureau na galing sa bodega ko ang mga chemical na yon, mawawalan ako ng lisensya. At si Benedicto, malinis ang kamay niya dahil wala siyang pinirmahang kahit ano sa kumpanya ko. Eksakto, sabi ko. He played us both, Celeste. Ginamit niya ang utang na loob ng anak ko, ang tiwala ko bilang asawa, at ang ambisyon mo bilang negosyante. He is a predator, and we are both his prey. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan na tanging ang tunog lamang ng aming paghinga ang maririnig. Nakita ko ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata ni Celeste, pero mabilis niya itong pinunasan. Ang sakit na nakita ko sa kanya ay pamilyar. Ito ang sakit na naramdaman ko noong gabi ng aming anibersaryo. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Celeste. Pangalan ni Benedicto ang lumabas sa screen. Nagkatinginan kaming dalawa. Huwag mong sasagutin, bulong ko. Huwag mong ipapahalata na alam mo na. Tumingin sa akin si Celeste. May bagong apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi nagaling sa landi, kundi sa matinding paghihiganti. Anong gusto mong gawin ko, Soledad? Tanong niya. Ang tono ng kanyang boses ay nagbago. Wala na ang pang-uuyam. May pagkilala na ito sa akin bilang isang katunggali na may parehong kaaway. Kailangan ko ng mga original na dokumento na hawak mo ang mga email nyo, ang mga bank transfer na ginawa niya sa account ni Arthur, at ang mga resibo ng pesticides na siya mismo ang nag-utos na bilhin. Sabi ko ng may determinasyon. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon sa pag-iyak. Let's show him what happens when the two women he betrayed decide to talk to each other. Lumapit si Celeste sa kanyang vault sa sulok ng silid. Naglabas siya ng isang asul na folder. Hindi lang yan ang hawak ko, Soledad. Hawak ko rin ang listahan ng mga supplier na binabayaran niya sa ilalim ng mesa para i-overprice ang mga gamit sa farm. I was keeping this as leverage, pero mukhang ngayon ko na talaga kailangang gamitin. Inabot niya sa akin ang folder. Ang aming mga kamay ay nagkadikit ang asawa at ang kabit nagkakaisa sa ilalim ng iisang layunin. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Celeste. Maaari mo naman akong isama sa pagbagsak niya. Pwede mo akong ipakulong kasama niya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Dahil ang hustisya ay hindi tungkol sa pagpaparami ng biktima. Ang hustisya ay tungkol sa pagpapanagot sa tunay na may sala.
At dahil kailangan ko ang testimonya mo para mabawi ang lahat ng ninakaw niya sa mga magsasaka ko. Bago ako lumabas ng opisina, lumingon ako sa kanya. Wait for my signal, Celeste. Maganda ka! Dahil sa Harvest Festival sa susunod na linggo, ipapakita natin sa buong Gimaras kung paano naaagnas ang isang prutas na puno ng uod sa lood. Nakalabas na ako ng gusali nang marinig ko ang malakas na kalabog mula sa loob ng opisina ni Celeste, tila may ibinatong kung ano. Alam ko, nagsisimula na ang galit niya. Habang naglalakad ako sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang pagtataksil ni Benedicto ang nagbuwag sa aking pamilya, pero ang katotohanan ang magiging sandata ko para itayo itong muli. Cliffhanger. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Benedicto na nakaupo sa veranda, nakangiti habang may hawak na baso ng alak. Mama, nasaan ka galing, May? Magandang balita ako. Na-approve na ang loan. Bukas na bukas pirmahan na natin ang final transfer kay Celeste. Hindi ko ipinakita ang folder na nasa bag ko. Numiti ako sa kanya ang meeting itinuro sa akin ng 35 taon ng pagtitiis. Sige, Benedicto. Bukas na bukas, tatapusin na natin ang lahat. Lord, patawarin niyo po ako. Dahil sa bawat pagngiti ko sa lalaking ito, tila binibenta ko ang isang bahagi ng aking kaluluwa sa demonyo. Pero kailangan kong gawin ito. Para sa katarungan, para sa mga magsasaka, at para sa lupang dinilig ng pawis ng aking ama. Ang alyansang nabuo sa dilim sa pagitan namin ni Celeste ay isang lason na ako mismo ang magpapainom kay Benedicto, dahan-dahan hanggang sa hindi na niya kayang tumayo. Mama, bakit tulala ka ubusin mo na ang pagkain mo? Celebration natin ito, di ba? Ani Benedicto habang nilalagyan ng kanin ang aking plato. Ang lambing sa kanyang boses ay tila isang kuskos ng sandpaper sa aking balat. Iniisip ko lang ang farm, Benedicto. Saan tayo kukuha ng pambayad sa mga tauhan kung suspendido ang permit natin? Pilit kong sagot, iniuukol ang aking tingin sa ulam upang hindi niya makita ang put sa aking mga mata. Huwag mo nang intindihin yon. Sabi ko sa iyo si Celeste na ang bahala. Kakausapin niya ang mga contact niya sa bureau. Ang mahalaga, maayos na ang loan natin. Konting pirma na lang sa notaryo bukas at tapos na ang problema natin. Sagot niya nang may kasiguraduhan. Tumango ako ng dahan-dahan. Sa ilalim ng mesa ang aking mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Kung alam mo lang, Benedicto, kung alam mo lang na ang babaeng inaakala mong kakampi mo ay handa ng sumaksak sa likod mo. Kinabukasan, habang nasa bayan si Benedicto para sa final arrangements, dumretso ako sa likod ng lumang simbahan. Doon kami nagkita ni Celeste sa loob ng isang madilim na kumpisalan. Hindi para mangumpisal ng kasalanan, kundi para maglatag ng bitad. Nakuha ko na ang bank records niya, bulong ni Celeste, sa kabilang panig ng kahoy na dingding. Totoo ang hinala mo. Inililipat niya ang pondo sa isang offshore account sa pangalan ng BR Global Ventures. Ang kumpanyang yon, nakarehistro rin sa pangalan ng isang babae sa Maynila. Hindi lang ako ang kabit niya, Soledad. Napatigil ang tibok ng puso ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Sus Mariosep. Akala ko ay sagad na ang sakit, pero may ilalim pa pala ang balon ng kanyang kataksilan. Hindi lang kami dalawa. Isa lang kaming mahabang listahan ng mga babaeng ginamit niya para sa pera. Ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento, sabi ko sa boses na walang emosyon. Ipadala mo sa email ng kooperatiba. At Celeste, siguraduhin mo hindi siya makakahalata hanggang sa araw ng Harvest Festival. Don't worry, Soledad. Mas magaling akong umarte kaysa sa inaakala mo. Pero tandaan mo, kailangan ko ring isalba ang sarili ko. Kapag bumagsak siya, kailangang malinis ang pangalan ng kumpanya ko. Paalala niya. Gawin mo ang dapat mong gawin, pero sa huli ang katotohanan ang magpapasya. Sagot ko bago ako tumayo at lumabas ng simbahan. Dumretso ako sa barangay hall. Doon naghihintay ang mga kababaihan ng aming komunidad.
Nakahanda na ang mga malalaking kawa ang mga asukal at ang libu-libang mga na hindi na ilabas dahil sa suspensyon. Mga mare makinig kayo, tawag ko sa kanila. Ang farm natin ay nasa ilalim ng pagsubok, pero hindi tayo papayag na mabulok ang ating kabuhayan. Mula ngayong araw, ang bawat mangga na hindi pwedeng i-export ay gagawin nating dried mangoes. Hindi ito illegal. Ito ay community livelihood project at ang kita nito, diretso sa bulsa ng bawat pamilya, hindi sa management fee ng sinuman. Pero Aling Sol, paano kung malaman ni Sir Benedicto? Sabi niya bawal daw ilabas ang mga bunga sa bodega. Tanong ng isang asawa na magsasaka. Ang lupang ito ay nakapangalan sa akin. Matigas kong sabi. Ang bodega ay akin at ang mga puno ay pamana sa akin. Ako ang may-ari at ako ang naguutos. Magtrabaho tayo ng mabilis. Gamitin niyo ang mga kusina sa likod ng inyong mga bahay. Huwag kayo mag-iiwan ng bakas sa main road. Sa loob ng 3 araw, naging isang lihim na pabrika ang aming barangay. Ang bawat bahay ay amoy matamis na mangga. Ang mga bata ay tumutulon sa pagbabalat, ang mga nanay ay sa pagluluto, at ang mga tatay ay sa pagpapatuyo sa ilalim ng mga tabing net sa kakahuyan. Ito ang aming utang na loob sa lupang nagpakain sa amin ng ilang henerasyon ang protektahan nito mula sa isang anay na naninira sa loob. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Benedicto ay nanatiling bulag. Masyado siyang abala sa pag-aayos ng kanyang bagong buhay sa Maynala. Nakikita ko siyang madalas na may kausap sa telepo, tumatawa, at nagpaplano ng mga mamahaling gamit para sa kanyang resort. Isang gabi, nakita ko si Arthur na nakatayo sa tapat ng aming bodega, tinitingnan ang mga bakanteng crates. Lumapit ako sa kanya. Arthur, anak, may oras ka pa para bumawi? Sabi ko sa kanya. Huwag mo hayaang lamunin ka ng utang na loob sa maling tao. Ang ama mo ay hindi na ang lalaki nagpalaki sa'yo. Siya ay isang estranger na handang isakripisyo, pati ang iyong kinabukasan. Tumingin sa akin si Arthur, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Natatakot ako. Kapag nalaman ni Papa na tinutulungan ko kayo sa Dried Mango Project, kukunin niya ang lahat sa akin. Ang sasakyan ng allowance ng mga bata. Ang mga bagay na yun ay galing sa nakaw na pera, Arthur. Gusto mo bang lumaki ang iyong mga anak sa parang galing sa pighati ng ibang tao? Isipin mo, anak, saan ka tatayo kapag gumumuna ang lahat? Hindi siya sumagot, pero nakita ko ang pagluwag na kanyang pagkakahawak sa kanyang bag. Iniwan ko siya. Doon naniniwala ang bawat tao ay may hangganan ang pagtitiis. Ang gabi bago ang Harvest Festival ay napakatahimik. Nakahiga ako sa aming kama, katabi ang lalaking sumira sa aking buhay. Narinig ko ang kanyang mahimbing na paghilik. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang huling message mula kay Celeste. Everything is ready. The investors from Manila are coming tomorrow. They think they are buying a paradise. They don't know they are walking into a trap. Naramdaman ko ang isang malakas na sipa sa aking sinapupunan, hindi ng sanggol, kundi ng kaba at determinasyon. Bukas sa harap ng buong Guimaras, huhubaran ko ang katotohanan. Cliffhanger. Biglang bumukas ang pinto ng aming silid. Humahamo si Benji, ang mukha ay putlang-putla at may hawak na isang piraso ng papel. Nay! Tay! Gising! May mga tao sa labas. Sinusunog nila ang drying facility sa dulo ng farm. At si Arthur, ma, nasa loob siya. Napabalikwas ako ng bangon. Tumingin ako kay Benedicto na nagising din at sa isang segundo nakita ko ang isang kilabot na nangiti sa kanyang mga labi bago ito napalitan ng kunwaring gulat. Doon ko nalaman, hindi lang ako ang may alam sa mga plano. Ang amoy ng nasusunog na asukal at mangga ay tila amoy ng sarili kong laman na unti-unting itinataya sa apoy. Takbo! Yan lang ang alam kong gawin. Sa gitna ng kadiliman ng gabi sa Guimaras, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang naglalagablab na kahel na apoy sa dulo ng aming lupain. Arthur ang anak ko, ang tanging hiyaw na lumabas sa aking lalamunan. Halos madapa ako sa mga ugat ng puno ng mangga, pero hindi ko nararamdaman ang sakit.
Ang mas masakit ay ang isiping ang sarili kong anak ay nasa loob ng impyerno iyon dahil sa pagtatangka niyang itama ang kanyang mga mali. Mama, huwag masyadong malakas ang apoy. Hila sa akin ni Benji, pero nanlaban ako. Lumingon ako sa likod. Nakita ko si Benedicto. Nakatayo lang siya sa tapat ng sasakyan, nakapamoy sa tinitingnan ng apoy na parang isang palabas sa telebisyon. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Walang bakas ng pag-aalala para sa kanyang panganay na anak. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ko ang tunay na halimaw na pinatuloy ko sa aking higaan sa loob ng mahabang panahon. Benedicto, tumawag ka ng bumbero, tulungan mo ang anak mo. Sigaw ko, pero nanatili siyang estatwa. Kasalanan niya yan, Soledad. Malamig niyang sagot. Sabi ko sa kanya, huwag siyang makikialam sa mga bagay na hindi para sa kanya. Pinili niyang pumanik sa iyo, kaya harapin niya ang bunga ng kanyang katangahan. Sus Mariosep, ang sarili niyang dugo at laman, handa niyang panoring maging abo para lang sa pera at kapangyarihan. Biglang isang malakas na kalabog ang narinig mula sa loob ng facility. Ang bubong na yari sa pawid at yero ay nagsimulang bumagsak. Sa gitna ng usok, isang anino ang gumapang palabas. Duguan ang kanyang no at puno ng uling ang kanyang barong. Si Arthur. Arthur. Mabilis kaming lumapit ni Benji sa kanya. Inalalayan namin siyang makalayo sa mainit na gusali. Sa kanyang yakap, nakita ko ang asul na folder na ibinigay sa akin ni Celeste. Basang-basa ito ng pawis at may bakas ng sunog, pero buo pa rin. Nakuha ko. Hindi ko hinaya ang makuha nila. Bulong ni Arthur bago siya mawala ng malay. Doon ko naintindihan. Sinunog ni Benedicto ang pasilidad hindi lang para sirain ang dried mango project, kundi para bawiin ang mga ebiden yang alam niyang hawak na namin. Ginamit niya ang kadiliman para itago ang kanyang krimen, pero nakalimutan niyang ang apoy ay nagbibigay din ng liwanag sa katotohanan. Mabilis na dumating ang mga kapitbahay. Sa pangunguna ni Mang Tiroy, nagpasa-pasa sila ng mga timba ng tubig mula sa balon. Ang bayanihan na dati ay para sa pista, ngayon ay para sa pagsagip sa huling pag-asa ng aming farm. Humarap ako kay Benedicto. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ako nanginginig. Lumapit ako sa kanya at tumayo ng tuwid sa kabila ng dumi sa aking mukha. Hindi ka pa rin ba hihingi ng tulong, Benedicto? Ang lahat ay nakatingin sa'yo? Sabi ko, ang boses ko ay kasing talim ng itak na pang-ani. Lumingon ang mga kapitbahay. Nakita nila ang aming amo, ang tagapagligtas ng farm na nakatayo lang, habang ang mga tauhan niya ay nagbubuwis ng buhay para patayin ang apoy. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat, mas mabilis pa sa usok. Bakit si Sir Benedicto nakatayo lang? Tingnan mo si Aling Sol, halos mamatay na sa pag-apula, pero siya parang wala lang. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Benedicto. Napagtanto niya na ang kanyang image ay unti-unti nang nadudungisan. Bigla siyang kumuha ng isang timba pilit na nag-aakto pero huli na. Ang haton ng barangay ay nagsimula na sa kanilang mga isipan. Dinala namin si Arthur sa ospital sa bayan. Habang nakaupo ako sa matigas na silya ng emergency room, hinahaplos ang sugatang kamay ng aking anak, lumapit sa akin ang isang pulis. Mrs. Reyes, may nakita po kaming bote ng gasolina sa likod ng facility at may isang saksi na nakakita ng sasakyan ni Sir Benedicto na umaalis sa lugar 5 minuto bago magsimula ang apoy. Bulong ng pulis. Pumikit ako ng mariin. Ang bawat hibla ng aking puso ay tila napupunit. Huwag muna kayong gagawa ng move, officer, sabi ko. Gusto ko siyang makita sa Harvest Festival bukas. Gusto kong doon niya harapin ang lahat ng taong ninakawan niya. Lumabas ako ng ospital. Ang madaling araw ay paparating na. Nakita ko si Celeste na nakasandal sa kanyang sasakyan sa parking lot. Mukhang hindi rin siya nakatulog. He tried to kill your son, Soledad, sabi niya. He's more desperate than we thought. Ang investor mula sa Maynila ay darating mamayang 10:00 ng umaga para sa pirmahan sa harap ng publiko. Hayaan mo silang dumating.
sabi ko. Doon tayo sa tama, Celeste. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang katotohanan ang ilalabas ko. Ilalabas ko ang pot ng isang ina na pinagtangka ang patayin ng kanyang anak. Kinuha ko ang asul na folder mula sa bag ko. Inayos ko ang mga papel. Bukas ang matamis na mga ng Gimaras ay magsisilbing alay para sa huling paghuhukom ni Benedicto Reyes. Pag-uwi ko sa bahay para kumuha ng gamit ni Arthur, nakita ko ang aking maleta sa labas ng pinto. Nakatayo si Benedicto sa veranda, hawak ang isang papel na may notaryo. Hindi ka na welcome dito, Soledad. Bukas ang lupang ito ay hindi na sayo. I have the signed transfer and with the fire, the insurance will cover the debts. You have nothing left. Umalis ka na bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka. Sa gitna ng pinakamalaking pagdiriwang sa Gimaras, akala ni Benedicto ay hawak na niya ang langit. Pero sa isang kumpas ng kamay, ang entabladong itinayo niya para sa kanyang tagumpay ay magiging sarili niyang bitayan. Panurin niyo kung paano ang isang buraot na mangga ay magpapabagsak sa isang imperyong itinayo sa dugo, apoy at kasinungalingan. Pirmahan mo na, Benedicto. Pagkatapos nito, ang lupang ito at ang babaeng yan ay magiging bahagi na lang ng nakaraan. Sa wakas, malaya ka na. Ang boses na iyon ni Celeste ay narimig ko mula sa gilid ng entablado ng plaza. Narito ang lahat ang mga investor mula sa Maynila na nakasuot ng mamahaling barong ang mga opisyal ng gobyerno at ang buong barangay na naghihintay sa anunsyo ng bagong pag-asa ng aming farm. Naramdaman ko ang bawat pintig ng aking puso, tila ba nakikipag-unahan sa tunog ng mga tambol ng pista? Suot ko ang aking pinakamagandang barutsaya kahit na sa ilalim nito ay may mga pasa ako mula sa pagtakbo sa apoy kagabi. Ang sakit ng katawan ko ay hindi hihigit sa hapdi ng aking kalooban habang tinitingnan ng aking asawang nakangiti sa harap ng mga kamera. Tila ba wala siyang anak na nakaratay sa ospital? Lord, bigyan niyo po ako ng tamang tiempo. Huwag niyo pong hayaang manginig ang boses ko. Ladies and gentlemen, masayang anunsyo ni Benedicto sa mikropono. Today we witness the rebirth of our beloved mango farm. Through the partnership with BR Global Ventures, we will transform this land into a world-class resort that will bring jobs and pride to our province. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ko ang mga magsasaka sa gilid. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalinlangan. Alam nilang kapag naging resort ang lupa, mawawalan sila ng hanapbuhay. Humakbang ako palabas mula sa likod ng kurtina. Ang bawat tapak ko sa sahig ng entablado ay may bigat ng 35 taon ng sakripisyo. Ang lupang ito ay hindi ibinibenta. Ang boses ko ay mariin at malamig, sapat para tumigil ang palakpakan at mapalitan ng isang binging katahimikan. Lumingon si Benedicto, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Soledad, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, sa bahay ka lang? Bahay, aling bahay, Benedicto. Yung bahay na pinalayas mo ako kagabi habang ang anak mo si Arthur ay nag-aagaw buhay sa ospital dahil sa apoy na ikaw ang nagmitsa. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga tao. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbuluman. Ang hiya na dapat ay para sa akin ay biglang lumipat sa kanya. Nasisira ang ka na ba ng bait mama? Masyado walang naging emosyonal sa nangyari sa factory. Pilit na tawa ni Benedicto habang bumabaling sa mga investor. Pasensya na kayo, ang asawa ko ay medyo hindi maganda ang pakiramdam. Ayos lang ang pakiramdam ko, Benedicto. Mas malinaw pa sa sikat ng araw ang nakikita ko ngayon. Sabi ko habang inilalabas ang asul na folder mula sa aking bag. Gusto niyo bang malaman kung sino ang nasa likod ng BR Global Ventures, ang kumpanyang sasalo sa lupang ito? Soledad, tumigil ka na? Sigaw ni Benedicto. Susubukan niya sa nang agawin ang folder, pero mabilis na humarang si Benji. Ang bunso kong anak ay nakatayo na ngayon sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na matagal niyang kinimkim. Huwag mong hahawakan si Nanay Tay, banta ni Benji. Humarap ako sa mga investor at sa publiko.
Ang BR Global Ventures ay pag-aari ni Benedicto Reyes sa ilalim ng pangalan ng kanyang iba pang mga dummy. Ang planong ito ay hindi para sa ikabubuti ng Gimaras. Ito ay para nakawan ang mga magsasaka ng kanilang kabuhayan at takasan. Ang mga utang na siya mismo ang gumawa. Binuksan ni Celeste ang kanyang laptop at ikinonekta ito sa malaking projector ng plaza. Ang projector na dapat ay magpapakita ng disenyo ng resort. Pero sa halip na blueprint ang lumitaw, ay ang mga bank transfer, ang mga lihim na email ni Benedicto at ang video ng kanyang pakikipag-usap sa investor kung paano niya didispatyahin ang kanyang pamilya. Ang buong plaza ay naging parang palengke sa gulo. Ang mga magsasaka sa pangunguna ni Mang Teroy ay nagsimulang magmartsa palapit sa entablado. Magnanakaw manloloko, hiyaw ng mga tao. Tumingin si Benedicto kay Celeste, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Celeste, bakit ikaw nagplano nito sa akin? Lumapit si Celeste sa kanya, tinanggal ang kanyang shades at ngumiti ng may kasamang pait. Sabi ko sa iyo, Benedicto, business is business. At sa business, hindi ako pumapanig sa taong balak, din akong ilaglag. You're done. Nanginginig ang mga kamay ni Benedicto. Wala na siyang matagwan. Ang kanyang danggal ay naging abo na sa harap ng libu-libong tao. Pero sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang huling lason pa ang lumabas sa kanyang bibig. Akala mo ba nanalo ka na, Soledad? Ang titulo ng lupa ay nasa akin na. Napirmahan mo na ang transfer. Kahit anong sabihin mo, legal na ang pag-aari ko rito. Kinuha ko ang orihinal na titulong mula sa aking bag, ang titulong inakala niyang nakuha niya. Ang pinirmahan ko sa ilalim ng puno ng mangga ay hindi transfer of title, Benedicto. Yon ay isang affidavit of disclosure ng lahat ng iyong illegal na gawain. Ang pirma ko roon may lihim na code na tanging ang bangko lang ang nakakaalam. Ang totoong titulo, hinding-hindi mapupunta sa isang katulad mo. Napaupo si Benedicto sa sahig ng entablado. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Pero ang gulo ay hindi pa tapos. Biglang may tumunog na sirena ng pulis. Pero hindi sila para kay Benedicto. Ang opisyal ay diretsong lumapit kay Celeste. Miss Celeste, aresto ka rin sa kasong arson at conspiracy. Si Arthur Reyes, nagising na siya at ibinigay niya ang testimony kung sino ang nakita niyang nagbuhos ng gasolina sa facility. Lumingon si Celeste sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at betrayal. Tumingin ako sa kanya ng may lungkot. Sabi ko sa kanya, ang katotohanan ang magpapasya at ang katotohanan ay pareho silang may kasalanan. Ang ingay ng mga sirena ay tila musika ng paghuhukom sa gitna ng nagkakagulong plaza. Habang pusas na kinakaladkad si Celeste ng mga pulis, lumingon siya sa akin ng kanyang mga mata na dati puno ng panghahamak. Na yun ay naglalagablab sa pot at pagtataka. Ginamit mo ako, Soledad. Pinagmukha mo akong kakampi pero ilalaglag mo rin pala ako? Hiyaw niya habang isinasakay sa patrol car. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na kapanatagan. Hindi kita nilaglag, Celeste. Ang sarili mong mga kamay ang nagmitsa ng apoy na yon. Sabi ko sa iyo ang katotohanan ang magpapasya. At ang katotohanan ay tinangka mong patayin ang anak ko para lang pagtakpan ang mga ebidensya. Nabalik ang tingin ko kay Benedicto. Nakaluhod siya sa semento ng entablado nakatitig sa kawalan. Ang barong niyang puti ay may mansa ng putik at uling. Sa isang iglap, ang makapangyarihang Benedicto Reyes, ang hari ng mangga sa Gimaras, ay naging isang basang sisiw sa harap ng kanyang sariling barangay. Bakit? Bulong ni Benji sa tabi ko. Ang boses ng aking bunso ay basag puno ng pait ng pagkawasak ng kanyang idolo. Hindi sumagot si Benedicto. Sa halip bigla siyang tumayo. May kung anong dilim ang muling gumuhit sa kanyang mukha. Mabilis siyang tumakbo pababa ng entablado. Itinulak ang ilang mga taong nakaharang at sumakay sa kanyang sasakyan. Benedicto, bumalik ka rito?
si Goko pero mabilis niyang pinaandar ang makina at humarurot patungo sa aming farm. Naisundan natin siya baka kung anong gawin niya sa bodega. Hila sa akin ni Benji. Sumakay kami sa sasakyan ni Mang Teroy kasama ang ilang mga kalalakihan ng kooperatiba. Pagdating namin sa farm, ang katahimikan ay nakakabingi. Pero sa malayo nakita namin ang mga ilaw sa loob ng aming main cold storage facility, ang puso ng aming operasyon kung saan nakaimbak ang libu-libong crates ng mangga na nakahanda na sana para sa susunod na harvest. Pagbaba namin bumungad sa amin si Benedicto na nakatayo sa tapat ng control panel ng warehouse. Hawak niya ang isang malaking itak at ang susi ng main power switch. Huwag kayong lalapit. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa desperasyon. Soledad, akala mo ba nanalo ka na? Isang pindot ko lang dito, papatayin ko ang cooling system ng bodega. Sa loob ng ilang oras ang lahat ng mga rito, ang buong puhunan nyo ang pinaghirapan ng kooperatiba mo ay mabubulok sa init. I will burn this legacy to the ground if I can't have it. Benedicto, huwag maawa ka sa mga magsasaka. Sigaw ni Mang Teroy. Diyan nakasalalay ang pambayad namin sa utang, ang pangkain ng mga pamilya namin. Wala akong pakialam sa inyo. Wala kayong utang na loob. Lahat kayo. Pinagkanulo ako. Bulyaw ni Benedicto. Humakbang ako palapit sa kanya. Hindi pinapansin ang talim ng itak na iwinawasiwas niya. Benedicto, tingnan mo ako. Tingnan mo ang babaeng pinang-akuan mong mamahalin sa harap ng dambana. Ang lupang ito, hindi ito sa akin, hindi rin sa'yo. Ito ay pamana. Balak mo bang pati ang mga ninuno natin ay sumpain ka hanggang sa kabilang buhay? Uro ka, Sermon Soledad. Pirmahan mo ang waiver. Ibigay mo sa akin ang access sa offshore account o sisiguraduhin kung sa kangkungan kayo pupulutin lahat. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking palad, pero hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding pandidiri sa lalaking ito. Alam mo, Benedicto, nung narinig ko ang tawag mo kay Celeste nung anibersaryo natin, ang sabi mo ay para akong burahot na mangga, mapaklatuyot at wala ng silbi. Sabi ko sa boses na nakakilabot sa katahimikan. Pero ang burahot na mangga, kahit anong pait ay hindi kasing sama ng isang prutas na maganda. Ang balat pero puro uod at bulok ang loob. Yan ka, Benedicto. Bulok ka. Pirmahan mo na. Hiyaw niya akmang ibababa na ang switch. Sige, gawin mo. Hamon ko sa kanya habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Patayin mo ang kuryente. Mabulok na kung mabulok ang lahat ng mga rito. Pero tandaan mo, Benedicto, ang mga tao sa likod ko, sila ang mga magsasakang inutangan mga buhay. Kapag nawala ang kabuhayan nila sa tingin mo, ba makakalabas ka rito ng buhay? Lumingon si Benedicto sa likod ko. Nakita niya ang bawat mukha ng mga tauhan niya, mga lalaki may hawak na dulos karet at mga kamay na kalyado sa trabaho. Wala nang takot sa kanilang mga mata. Ang tanging nandoon ay ang put ng mga taong sagad na ang pasensya. Nanginginig ang kamay ni Benedicto. Ang kanyang pagiging hambog ay dahan-dahang tinunaw ng realidad na wala na siyang kapangyarihan. Wala na ang kanyang pera, wala na ang kanyang kabit, at wala na ang kanyang pamilya. Mama, please stop this, boses iyon ni Arthur. Napatigil ang lahat. Sa likod namin, inaalalayan ni na Aling Nena si Arthur na may benda pa sa ulo at nakaupo sa wheelchair. Pilit siyang gumangon at lumapit sa kanyang ama. Papa, titingnan niyo po ba ako sa mata habang winawasak niyo ang lahat? Tanong ni Arthur. Ang kanyang boses ay mahina pero sapat para yumanig sa konsensya ng sinumang may puso pa. Iniligtas ko ang mga papel sa apoy dahil akala ko may pagkakataon pa tayong magbago. Akala ko kapag nakuha natin ang husti, siya makikita niyo kung gaano kami nasasaktan. Pero heto kayo, handang pumatay muli para sa pride niyo. Nabitawan ni Benedicto ang itak. Ang tunog ng bakal na bumagsak sa semento ay tila tunog ng isang pusong tuluyan ng sumuko. Napaluhod siya sa harap ng kanyang panganay na anak, humahagulgol tulad ng isang bata. Patawarin niyo ako! Patawad!
Sambit niya sa paditan ng mga hikbi. Lumapit ang mga pulis na sumunod sa amin mula sa plaza. Dahan-dahan nilang pinatayo si Benedicto at pinusasan. Wala na siyang laban. Wala na ang maskara ng perpektong asawa. Bago siya isakay sa sasakyan, huminto siya sa tapat ko. Soledad, anong mangyayari sa akin? Tumingin ako sa kanya nang may halong habag pero walang balak na bawiin ang aking mga ginawa. Haharapin mo ang batas, Benedicto. At pagkatapos haharapin mo ang sarili mo sa salamin, yan ang pinakamabigat na parusang ibibigay ko sa'yo. Ang mabuhay sa katotohanang, ikaw mismo ang sumira sa lahat ng meron ka. Nang umalis ang mga pulis, naiwan kami sa tapat ng bodega. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang lumulubog sa dagat ng Gimaras, nagbibigay ng ginintuang kulay sa aming mga punong mangga. Lumapit sa akin si Mang Teroy. Aling Sol, anong gagawin natin ngayon? Suspendido pa rin ang permit natin. Marami tayong stock na kailangang ilabas. Mumiti ako at hinawakan ang kamay ng aking mga anak. Mang Teroy, hindi na natin kailangan ng permit ni Celeste o ni Benedicto. Simulan na natin i-deliver ang mga ito sa mga local women's groups sa Iloilo at Bacolod. Gagawa tayo ng sarili nating pangalan. Ang Soledad's Legacy. Hindi lang tayo magbebenta ng prutas. Magbebenta tayo ng kwento ng pagbangon. Nayakap ko ang aking mga anak sa gitna ng aming lupain. Ang pamilya namin ay wasak, oo. Maraming sugat na kailangang gamutin. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan.